So mga dad kuya, nag-live na naman si Miss Marlica, guest niya si Miss Sass. Diyos ko po, 2 hours. Sa program ni Joie Vivra, 3 hours, mahigit, magpo-4 yata. Si Miss Sass, busy-busy, mabuti na lang may energy. Kung ako yung mga at kuya, lupay-pay akems. 'Di ba? So, visible si Sass sa mga channels ng mga DDS, particularly yung mga kritiko ngayon ng gobyerno ni Kuting. Mabuti naman. And may channel din naman si Sass yeah. So sana mag-live siya lagi kasi Miss Sass, sana makarating sa'yo. Kumpara sa gustong-gusto mong platform na YouTube, mas generous, kumpara sa gustong-gusto mong platform na Facebook, doon kasi mas kilala si Sass, mas matao pati sa Facebook. Actually, mas malaking magbayad ang YouTube kaysa sa Facebook. Kaya hindi na ako nagkaka-interest din sa Facebook na yawa na napakahigpit naman. Tanyo na-suspend nga yung channel ni Sas, di ba? Hindi na-suspend. Channel. A personal Facebook account na. Di ba? Binura na ng tuluyan. Mabuti, may ibang admin yung, dapat nga pala sabi ni Sas, ganun yung gawin. Ano? Payo rin yata yan. Yeah, I think si Sas nagsabi nun. So dapat ay may ibang admin talaga ang mga pages para kung sakasakaling ma-take down yung mismong may-ari, maipapasa sa ibang admin yung control over the page, no? So sabi nga ni Sas, meron siyang ibang admin. Ako so far wala, di ba? Naging admin din siya ng page ni Taning. Kaya alam niya ang kitaan sa Facebook ni Taning kapag nagla-live, no? Yung mga pa-stars yung mga tips sa Facebook. But Sas, I highly recommend for you to focus on YouTube. Pwede na rin naman, dead man na yan sa Facebook na apakahigpit. Binalang hiya ka na, wag mo nang tutukan yan. Dito na lang tayo sa YouTube. Maraming Pinoy ang mahilig sa YouTube. Marami rin naman na nakikinig sa mga music videos dito, nagpapatugtog. Paminsan-minsan sisilip sila sa mga, actually, mas feeling ko ang mga kababayan natin, mas gustong tumutok sa mga vlog ng vloggers. Sa mga opinion namin, di ba, ng mga political vloggers. And then pasegue-segue na lang sa mga music videos. Ganyan magpapatugtog kapag may ginagawa, di ba? Katulad ko, music lover naman ako, so hindi nga lang ako magaling kumanta, pero kapag hindi ako nakikinig sa vlog ng iba, nagpapatugtog ako, no? Lalo na kapag may ginagawa ako or mga inaasikaso sa bahay. Now, dahil nga po nakatune in din ako sa mga vloggers katulad ni Queen Boljakera, and naging guest nga niya si Sas at saka si Attorney Glenn Chong. 2 hours itong vlog. Kuha na lang tayo ng maiigsing excerpt sa kanilang live. Nabanggit dito na binato si Pop Shikels ng, I think, folder. Binato siya ni Ma'am Shi. Irma Gerd, mapanakit mo. Ashkalerke. Kawawang. Alam niyo kapag ang lalaki ganyan, bugbog sarado sa asawa out of pagmamahal, I don't know. Sabi nila may ting-ting-ting-ting doke naman daw yun si Pop Shikels, may true love naman daw yan na. Kung hindi mo true love, ba't ka pumapayag na masaktan? Ba't ka natatakot? Takot kang magurgur, apakaduwag mo naman. Nasaan ang balls, right? Sabi kasi ni Miss Marlica, ang balls daw ni Pop Shikels ay kasi laki daw ng balls ng butiki. Wala palang balls ang butiki, itlog lang pa ng butiki. Anyway, mag-like po tayo mga ate at kuya. So dito sa vlog na ito ni Miss Maharlika, nabanggit dito na binato si Pop Shikels ni Ma'am Shi ng, I think, folder nga. Let's listen nga po and anong masasabi nyo dito? Ano ang magiging self-esteem, magiging moral ng isang lalaki kung takot sa asawang, I mean, dapat naman po talagang magkaroon ng konting fear ang mga lalaki sa asawa, right? Para naman kapag ang lalaki mabisyo, mahilig uminom, ginagabi ng uwi, dapat namang makinig sa asawa. Pag hindi nakinig, di gimbal-gimbalin na ni misis, no? Di ka uuwi, outside di kulambo ka. Kaya magliliparan ang mga plato, baso, kutsara, at kung ano-ano pang mga utensils dyan. So dito, nabanggit ni Miss Maharlika na parang, I don't know, first time yata niyang ni-reveal na bato. Ngayon ko lang narinig malimit naman akong nakatune in sa mga live ni Miss Maharlika, pero ngayon ko lang narinig na binato ng folder si Kuting at tinamaan nga raw. Ang codename pa nga ginamit dito, Hello Kitty. Siguro nakikinig rin sila sa vlog natin. Tapos, Miss Sas, hindi ka ba nagagawi sa channel ko? Kasi minsan ginagamit ko rin na alias ni Pop Shikels yung Hello Kitty, di ba? Kasi tawagin ko siyang Kuting, minsan pusa, minsan Hello Kitty. Di ba babae yung Hello Kitty? Diyos ko po, bakit naging lalaki? Anyway, let's listen. At nakikita na... It's a threat, actually.
At ito Yeah, nawi-witness I agree with that. I agree with ng ating, David Dragon about ito ha, baka Brother nagurgur siya Dragon ng ha. Secret Service. At ito Yes, Mother talaga, Dragon. mismo yung mga, puting ahas natin, and for sure, may mga PSG, nakikita nila yan, kung paano sigaw-sigawan itong si Kuting ni ahas. At open secret yan dyan sa loob ng Malacanang. Dahil ang dami na nag-report sa akin na talagang nagsisisigaw siya at nagwawala talaga siya. Di ba mayroon pa kang issue yan, Brother Dragon, na binato niya ng folder si dati? I think na-vlog ko yun. Yeah, somebody told me about it na binato niya ng folder at natamaan yung ulo ni Hello Kitty in front of the public. Yes. In front of people. Binato niya ng folder at natamaan yung ulo ni Hello Kitty. Si Hello Kitty wala namang magawa. Kitty lang siya eh. Yes. Pero yun ang ano i-remove ko yung kung ano man yung criticism ko kay Bongbong Marcos. He's still the president, na kung gagawin mo yan, citizen ka, na ginombag mo, kahit asawa ka pa, sa ibang bansang matino yan, you will be tackled to the ground. Girl, Yes, that's correct. Ano ba nila malalaman kung threat ka or hindi? Itatakil ka sa ground yan. So shout out tayo sa mga PSG, sa mga sir, mga ma'am. The next time na bulyawan si Kuting or Jombagin, talagang, kayo na bahala kay ahas, di ba? Papapilin yun na. Lagyan yung kadena para hindi makawala. Hindi kasi baka hindi na kasi tayo hindi na ata tayo chain of command. Ano na tayo? Chain of commander. Chain of commander. Commander Galema. Si Commander Ahas. So, yeah. At ngayon talagang, sa sino pa ba yung mga ginurgor? Maliban sa akin, yung sa'yo, yung account mo. Actually, today, akala kasi nila pag dinilit yung account mo, Attorney Glenn Chong, madidelete pati yung page mo. Ang nakalimutan nila, pag yung page mo pala may ibang admin, yung ownership, malilipat doon sa ibang admin. Wala ka na sa Facebook, pero yung page doon pa rin kasi nga, may ibang admin. May ibang administrator. Yeah, okay. Yes. Oh, hindi na severe lahat ng ties. Hindi na severe lahat ng connectivity ng account. Yes. Kasi yung page, it will be, pwede kasing i-unpublish yung page lang mismo. Pero pag yung akala kasi nila, pag tinanggal yung account ko, mawawala lahat, pati yung page ko. Nakalimutan nila may admin. So today, actually may several gurgura, no? Si Mother Dragon, yung Maharlika Boljaquera, tapos si Joey Duviv everyday na siya, emerging dragon. Diba? Emerging dragon, okay. Next time isama mo si emerging dragon dito, nag-emerge. Tapos ang nangyayari kay Joey kasi, I think somebody commented to me na isama niyo sino yun? Baby Dragon? Joey. Si Joey. Emerging Dragon, si Joey. I think that's the name. That's the name na gusto niyang isama dito sa live. But anyway, we will invite all emerging dragons. All others, ito si Mother Dragon, si Baby Dragon, si Brother Dragon, all others emerging dragons. Ba't hindi nila ako i-invite sa kanilang live? Sino ako? Ako si Dragonfly? Dapat ini-invite din nila ako, no? Isa sa mga emerging dragon. Ako si Lady Dragon. Pwede si Mother Dragon, si Baby Dragon, si Brother Dragon. Ako naman si Lady Dragon. Arte. Hindi nila ako ini-invite, no? Kayo Si Joie Vivra, yun daw yung emerging dragon. Oo, magaling kasi din yung matalino. Magaling yung sa TikTok eh. Maraming followers sa TikTok. Nag-i-emerge na political blogger and vlogger. But ako naman mga ate at kuya, I'm fine na hindi ako nai-invite. Actually, may isang group ng mga Iskonians po siguro ito. I think so, Iskonians,
na naka-schedule yung mag-i-interview kay Attorney Glenn Chong na mga vloggers. I was not, although I was part of nung nakaraang live dati ni, sino ba to, yung Jojo de Guzman, right? Although naging part ako ng isang live ni Jojo de Guzman noon na kung saan doon nga yun pinag-usapan na isi-schedule yung mga mag-i-interview kay Attorney Glenn Chong. Hindi ako napasama sa listahan ng susunod na mag-interview sa kanya, lalo na ngayon pumunta, di ba, recently pumunta siya ng States para mag-testify. Nung nag-live kasi si Kuya Jojo noon, mga ate at kuya, ay ang pinag-uusapan noon ay yung pag-testify naman ni Attorney Glenn Chong sa COMELEC, laban sa COMELEC. Yung sumama siya sa, di ba, isa siya sa mga testigo ng mga generals na nagreklamo sa COMELEC. And then after noon, nagkaroon nga ng live si Jojo de Guzman, kasama ako doon, naging parang guest, nagsama-sama kami. And then yung isa sa mga Esconians nag-organize ng mag-i-interview kay Attorney Glenn Chong. So maybe hindi nila alam na matagal ko nang kakilala sa Attorney Glenn Chong. Hindi ako napasama sa list of vloggers. Or maybe sinama ako pero hindi na ako kinontak. Or maybe kinontak ako, hindi ko na nasilip yung chat sa akin. Ha? Anyway, okay lang naman na hindi ko ma-interview sa Attorney Glenn Chong. Kilala ko yun personal. Nakasama ko naman na yan. And kahit hindi ako maging guest sa mga vlogs ng mga malalaking vloggers na, yung mga nauna sa akin, okay lang. Kasi I feel safe, mga ate at kuya, hanggat hindi ako kasali, right? Although, ang alam ko, kasama na ako sa listahan ng Oplan Ipatutumba Part 2. Yung Part 1 kasi hindi ako kasama dun sa unang listahan. Yung pangalawa daw na listahan, kasama na ang pangalan ko. Pero okay rin hindi ako mapasama sa ganyang, sa mga live nila kasi para hindi rin naman ako makaramdam ng sobra-sobrang threat. Late-late ko na ng vlogger, mangangamba pa ako. But anyway, talaga nakakaloka yung pasabog na binato ng folder. Si Hello Kitty, tinamaan daw sa ulo. I mean, why? Sobrang pagmamahal o sobrang takot? Nakakatakot ba ang mata ni Mother Ahas? Nakakatakot ba ang mata ni Mother Galema? Or Mother Valentine? Ay, si Queen Valentine, nakakatakot ba yung kanyang mata? Lahat na lang ay tumutupi. Late na tao niya na. Well, hindi lahat ng tao matatakot sa kanya. Hindi lahat ng tao may intimidate sa yaman and power kung may power man siya ngayon. Yun nakakalungkot, hindi naman siya appointed pero parang siya yung apaka-powerful. Even the highest official of the land, kaya niyang bato-batuhin. Actually, nakwento pa rin ni Attorney Glenn Chong dito yung kung ano pang iba pang ginawa. Na-jombag sa eroplano, sabi ni Queen Boljaquera. Ano pa? May mga revelation pa sila, puntahan natin maya-maya. In the meantime, anong masasabi niyo dyan? Kaya niyo bang matakot sa isang tao dahil sa kanyang yaman? Marami po kasi nai-intimidate sa isang taong mayaman, di ba? Or maybe sa isang taong may pwesto. Kung hindi man may pwesto, may power. Tutupi ba at mababahag ang inyong buntot? Pag binato kayo ng folder, ano ang ibabato nyo pabalik? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.